So, na-drop na natin. Ay! Oh, good evening po. Mga kababayan, ma'am sir. This is Jamda Filipino Channel. Ang inyong pong record. So, today is September 2, 2025. At tayo ngayon ang pupunta dyan sa may Coffee Bean and Tea Leaf sa may Gateway Mall, Araneta, Cubao. Socorro, Cubao. At dadalhin po natin sa may 9th Avenue, Socorro. Sa may 25th 9th Avenue, Socorro, Cubao po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pamang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Nandito na tayo. Bailiff. Ayun po, Tigo, Bimig. Dito na po tayo. Na hypertension o di po kaya high blood, pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook page na Adventist lang. Pwede rin naman po kayong mag-text or tumawag sa aming numero 0917. Doc, yan, ano po ba ang mga risk factors? Yung mga bagay po na maaaring magtulak para magkaroon po ng hypertension? Opo, yun po ay tinatawag ng mga risk factors, no? Mga bagay o kondisyon na pwedeng tulak sa atin para maging high blood or hypertensive tayo. Ito po ay pinaklasify natin sa dalawa. Number one, yung tinatawag na non-modifiable risk factors. Pag sinabi pong non-modifiable, wala tayong gagawa. Talagang parte na ng ating pagkatao itong mga risk factors na ito, no? So sa mga non-modifiable na wala na tayong magagawa dahil andyan na, number one po ay alam na natin yung pag-edad, no? The aging process. Kasi habang umiidad po tayo, hindi naman natin mapipigil ang pag-edad natin, tumataas po ang tendency o ang potential na tumaas ang ating blood pressure. Number two is family history or the genetic factor. Halimbawa, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, especially yung mga immediate family members natin na may high blood, most likely or possibly magkakaroon din tayo ng kasi o merong tinatawag na influence ng family history. Number three ay yung tinatawag na race or ethnicity. Ang South African people or race ay isa sa pinakamataas ang potensyal na maging high blood at marami sa kanila, no? Ang
talagang hypertensive. And next to them are South Asians. Tayo po yun, no? Sa Asia, no? Ay tayo ay isa sa mga very at risk na mga tao dahil sa ganitong klase isipin. Ang sex din po, no? Ang mga lalaki ay mas maagang nagkakaroon ng hypertension versus mga babae, no? Ang mga babae naman, post-menopausal, dyan po sila halos nag-umpisa na magkaroon na ng hypertension din, lalo na kung sila ay matataba. Yun naman po mga modifiable risk factors or mga kondisyon na maaaring may magawa tayo, no? Para hindi tayo maging high blood. Ay number one, yung pagiging obese o overweight natin, no? Yung ating timbang, no? Kasi pag mataas ang ating timbang, binibigyan natin ng mabigat na workload ng ating puso na dilid po sa hypertension. Yung ating intake ng salt, kung mahilig tayo sa palaging maalat ang ating mga pagkain, mga bagoong, patis, toyo, ano po ang salt intake, high salt intake will increase the blood volume, ano din po siya, nagpuprovoke ang water retention sa katawan natin at nagpuprovoke ng hypertension. Pag tayo po ay sedentary or inactive, wala tayong regular exercise program, no? Isa din siya sa mga kondisyon na pwede magtulak sa atin sa pagiging hypertensive. Unhealthy diet, no? Kung ang ating dieta ay mataas palagi sa saturated fat, sa mga processed foods, sa mga trans fats, no? Ang excessive alcohol intake, no? Pati ang smoking, ang paninigarilyo ay napatunayan na nagpo-cause ng damage sa ating mga ugat at pwedeng magtulak din sa pagiging hypertension. Ang chronic stress, very stressful na buhay, no? Ay isa sa mga malaking factors sa ngayon, lalo na sa panahon natin, na very stressful ang buhay. Karaniwan na walang mga other risk factors, pero just because of the level of stress nagiging hypertensive. Poor sleep, no? Poor sleep pattern, hindi nakakatulog ng maganda. May mga other medical conditions din na pwedeng magtulak sa pagiging hypertensive ng isang tao. Halimbawa, meron kang diabetes, or meron kang kidney disease, or mataas ang iyong mga cholesterol or mga triglycerides, bad cholesterol, yung mga lipids, pwede pong mag-contribute siya sa pagtulak sa atin na maging hypertensive. At pa ay ang mababang potassium intake. Kung ang ating pagkain ay napakababa sa potassium, ay pwedeng tumaas ang ating sodium sa ating katawan o sa ating dugo na magpupos ng hypertension. More or less po yun ang mga factors na ating mababanggit. Again, meron pong non-modifiable, pero yung modifiable factors dapat ay magawa natin ang paraan or ng solusyon para tayo ay makaiwas sa kondisyon na ito, ang hypertension. Sinugod na kasi nito alam niyang hindi umaabante yun doon. Ang risk factors ng hypertension. Explain Oo, po ngayon hindi gabi po si Doc talaga, Jen. hindi responsible driver yung mga Ang ganyan. non-modifiable or mas kilala po natin ng mga factors na hindi po natin kayang gawin. Oo. Alam naman niyang may ano. Alam niyong traffic, dapat hindi siya And mabante. minsan masalahi din po yan. At Ay, Yun po talagang ano, sakit nila. Mas Oo. prone po ang mga lalaki. imbes na dyan lang yung traffic, naging traffic lahat tuloy. Mas prone sila sa Dahil hinarangan nila yung pag-ano. ng menopause. Iba naman po is namamanap po na sakit. Yung isa naman pong klase or isang risk factor naman po ay ang modifiable. In other words, kaya po natin yung kontrolin, no? If tayo po ay may self-discipline at self-control. Gaya na lang po ng pagbawas ng mga maaalat na pagkain, mga kaibigan, mag-exercise, ano? Para hindi po tayo obese, no? Lalo na po yung mga naninigarilyo at mga umiinom po ng alak, naku, napakalaki po yung risk factor para magkaroon po ng high blood. Isa na din po ang stress, nako. And mataas po na cholesterol at ilang po. Ngayon, Doc, wait lang po. Meron po tayong tanong galing
hindi. Nag-inom po ako ng na losartan, 6 milligrams po ba ito? Oo, 50 yan. Ang tanong ko po ay ito, 110 Driver na yan. na lang po ang aking. Mag-inom pa po ba ako ng 50? Salamat po. Napakaganda po tanong. Kayo ay naka-maintenance medication na 150 milligrams ng losartan. Buti Kung ni ininom open po nila yan dito. ng araw-araw, na dapat naman talaga Medyo. araw-araw. Pino-close niya. Mga matitinong driver po yung naka ano. At kung ang inyong BP ay Alam naman na kung saan kinuha yung lisensya ng mga ano, mga ganong driver pagka umaarag. Well, minsan alam din naman kaso nga lang minsan dahil sa masyadong naiipit sa traffic, gusto na talagang mag-ano eh. Lalo ka masa-traffic. Kaya nakadamay pa. Isang ano lang na humarang eh. Lahat na yun ano. Oo. Kaya po maganda ang BP nyo. Parang dahil sa flood control yan. medication. Kung maging doon po sa may posting Tama po malaki. yun. Tuloy lang. Kaliwa. Yan. Sana po nasagot ni Doc Yen Okay, ang thank you. malinaw Ito ba? ang katanungan Magkano? ni Sir Alvin Coralvet. Maraming salamat po sa pagpapadala ng 154 po. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po Walang sa nararamdaman. panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Maraming pasyente. Alam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng separate video sa ating susunod na animation. Alam po. Pag may nararamdaman na silang So this is John pa rin, the Filipino Channel, ang inyo pong lingkod. Paano po? May feeling na pagiging imbalance at bumibilis ang tibok ng puso. Karaniwan yun ang mga senyales or symptoms ng pagiging hypertensive. Madaling mapagod sa kanyang effort, no? Madaling mahapo dahil mataas. So ang pinakakaraniwan ay